Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, meron tayong part 2 ng ating Focallure X Sanrio collaboration review. Dahil apparently, ang dami ko palang hindi natatry na products from their collection, and ang dami sa inyo nagtatanong about this cushion here sa YouTube, sa TikTok. So ayan, na-curious din ako kaya try natin to today. Meron din tayong kanilang mga cream sticks, meron tayong eyeshadow palette, napaka-cute talaga ng packaging, merong face palette. Lahat yan, try natin today with a wear test. So without further ado, let us start with the video. Okay, syempre dito muna tayo sa cushion. Napaka-cute ng packaging. As in, nanggigigil ako sa packaging, guys. Napaka-cute niya. Meron pa siyang ganitong texture. Pati yung kanilang puff, guys, may design na ganyan. Tinignan ko yung mga shop reviews about this cushion. Actually, ang gaganda ng reviews. Meron nagsabi na instant keenness daw siya. By the way, if new viewer ka, I have medium skin tone with neutral undertone, and I also have combination skin. So, oily part sa akin is yung T-zone. So, this is YL02. This is YL03. I feel like YL03 ako. And this is YL04. Pinaka nagbe-blend sa skin ko is YL03. So, siya yung gagamitin natin for today's video. By the way, sealed siya ha pag nakuha nyo. Actually, kung naalala ko ng tama, YL03 rin ba ako dun sa foundation? Or YL04? I forgot. Parang very refreshing yung amoy niya. Hindi siya sweet scent, hindi siya floral scent. Parang amoy skincare. Parang ganyan na amoy ko. Okay, ang ganda nga nung finish niya ha. Light dip lang yon sa cushion. And ang dami kasi nagsasabi sa akin na itry ko raw to nung natry ko yung foundation. Siguro, bet na bet din talaga nila yung finish nito. Kaya, ko game, sige, try natin. For me, it has medium coverage that you can build up. And happy ako sa shade match. Okay, so far, happy ako sa finish nito ha. Ang ganda ng finish niya sa skin. Okay, imagine nagigets ko na yung mga reviews sa Shopee na nakikita ko. Again, this is a side without. And this is with. Ang ganda niyang tingnan sa skin, mga sis. It's one of those cushions na nakaka-enhance lang ng skin. Agree nga ako dun sa ang lakas makakinis. Okay, this is the cushion applied on my whole face. So far, happy ako ha. Ang ganda niyang tignan sa skin, guys, lalo na in person. Siya yung type ng cushion na merong healthy glow. And yes, it has coverage pero lightweight siya. So, agree ako sa mga nababasa kong reviews sa Shopee so far. Isa rin sa nagustuhan ko is that they have Filipino skin tone friendly shades. Sana lang mag-add pa ng deeper shades than YL04. Pero for me kasi na merong medium skin tone, pwedeng mag-work din sa akin sa YL02. Tapos, yung gamit ko is YL03. And YL04 is deeper. So, mga merong 1 to 2 shades deeper than my skin tone. Try nyo si YL04. Lalagay lang ako ng concealer sandali. Okay, now let's move on to the Focallure X Sanrio cream sticks. So, si My Melody or yung pink are the blushes. And si Kuromi, itong violet or purple is yung contour. And si Cinnamoroll is yung highlighter. For the blushes, we have PP01. Meron siyang shimmers. This is PP02, which is matte lang. For the contour, this is BB01. This is BR01. This is warmer and this is much more cooler. And for the highlighter, this is HG01. So, for the contour, I like to use si BR01. Actually, sa mga reviews naman ito, ang dami nagsasabi na it's very blendable. Dali siyang i-blend at saka maganda yung undertone nitong si BR01. Para na rin siyang bronzer, actually. Lagay lang din tayo here. And gamitin ko rin siya as my nose contour. O, diba? Bilang hulmado yung ilong natin. Okay, although maglalagay na rin ako ng highlighter later, try na rin natin to bago tayo mag-powder para makita nyo rin yung effect. Itong si HG01. Actually, so far ha, yung mga cream stick highlighters ni Focallure, nagugustuhan ko sila. Kung naalala nyo yung review ko before or gumawa ko ng parang natural glowy makeup look, yung ginamit kong highlighter doon is cream formula din from Focallure. Sobrang okay siya for everyday. As in, hindi siya yung ma-chunky glitters, tas lapat siya sa skin, hindi siya yung mamantika, hindi siya yung too much. Ayan siya. So, this is something that's good for everyday or for yung mga daily looks. Kalimutan ko, dapat inuna ko tong blush. But anyway, let's use itong si PP02. Actually, share ko lang. Itong mga cream sticks, actually, binilan ko kasi yung cousin ko na baby girl na mahilig sa makeup, to syempre sa Rio, ganyan. Tapos, yung binigay ko sa kanya, yung binili ko na cream stick na blush, actually, itong shade na to in particular. Ginamit ko sa kanya, sabi ko, lagay ko sa'yo para makita ko lang yung formula. And sis, nagustuhan ko siya, kaya ito.
Kasi it's very, very blendable. Tapos, hindi siya yung grabbing product payoff na nakakabigla. Kaya, sabi ko nga, sakto rin yung formula para dun sa cousin ko. Yan, pwede mo siyang dagdagan. It's nothing too crazy. And in fairness sa kanya, since yung formulation niya kasi, hindi siya yung melty formulation. So, dikit talaga siya sa skin. And then, since itong si PP01, meron siyang shimmer. Lalagay lang natin siya as topper. So, okay na rin actually, kahit naglagay na tayo ng highlighter kanina. Ito na rin yung parang mag-highlight. Ang ganda ng combination ni PP01 and PP02. Okay, so mag-a-apply lang ako ng translucent powder. Yung lagi ko lang ginagamit kapag meron ako i-wear test. Same yung ating point of comparison. And para rin hindi niya maiba yung coverage, yung finish, yung color ng base natin. Okay, next are one of my most favorite packaging sa Focallure X Rio collab. This is the Focallure X Rio Color Lasting Eyeshadow Palette. So this is PK01. This is actually my most favorite. This is PP01 naman. This one, may pagka-mauve siya. Ang ganda rin niya actually. And lastly is PP02. So, ito yung pinaka-bold na palette. Kung gusto niyo ng mga smoky eyes, ayan, ito yung palette na para sa inyo. Siyempre, gagamitin natin yung favorite ko, which is si PK01. Alam niyo, hindi ako ma-eyeshadow, pero na-excite ako dito sa eyeshadow na to. Kasi aside sa cute siya, magaling kasi si Focallure for me, based from my experience sa mga past na reviews ko. Magaling sila when it comes to eyeshadows talaga. Most of the time, pag may inatanan ako mga events, gamit ko na eyeshadow talaga Focallure. I hope consistent yung formulation nila with this one. Mukha naman. And mahilig kasi ako sa mga eyeshadow palette na yung hindi maramihan yung shades para hindi complicated for me. O, diba? Ganun lang kabilis. And hindi siya ma-fall out. Isa yun sa napansin ko sa Focallure eyeshadows. And same with this one. Hindi siya ma-fall out. It's very easy to blend. Hindi siya patchy. Ayan o, ganun lang. Diba? Ang bilis. And a closer look on our eyeshadow. Then, gamitin lang din natin to. Next, syempre, let's use muna itong shimmer shade. And ipipress ko lang siya using my finger. And lastly, of course, let's use this lighter shimmer. Uy, ang ganda! Ang ganda niyang topper! Okay, ito yung meron, ito yung wala pa. Okay, hands down talaga sa Focallure sa pag-formulate ng eyeshadows. Then, balik lang ako sa shade na to para lang linisan yung edges. Kung naghahanap kayo ng affordable na eyeshadows, isa si Focallure talaga sa marirecommend ko. Next is my another favorite packaging from the collection. Tingnan nyo naman, guys. Napaka-cute. As in, gusto ko siyang i-display. Ang ganda. Tapos as in, tawag dito, parang naka-press siya dun sa mismong packaging. So, hindi siya natatanggal. Hindi siya sticker. So, this is the Focallure 3-in-1 Face Palette. This is PP01. This is OR03. And this is PP02. So, dito mo tayo sa bronzer shade nila. Oh my God, dami ko yatang nalagay. Okay ako sa color niya. Para siyang yung nilagay natin na bronzer kanina, na cream, si BR01, if I'm not mistaken. Maganda yung undertone niya. See? Hindi siya yung OA na contour. So, kung beginner kayo, or hindi rin kayo yung tipong ma-contour like me, very light contour lang. Ayan. And then, of course, let's use the blush. Excited ako dito. Pili ko sa pink blushes. Hindi siya ma-fall out, ha, by the way. Oh, ang ganda. Lakas maka-fresh. Ang ganda. Bagay siya sa eyeshadow natin. Then, gamitin natin yung highlighter. Ah, pak. Ganda. Okay, ito yung wala pa. Ito yung meron. Pwede rin tayo here. Ang ganda ng effect ng highlighter natin. Let's also put here. And of course, sa inner corners. Okay, kumpletuhin ko lang yung eye makeup ko by putting a mascara. I will be right back. Okay, I'm back. Naglagay ako ng mascara, eyeliner, and naglagay na rin ako ng lip tint, ng ombre lip tint. So now, actually this one, parang skincare talaga siya kasi this is a lip mask. Pero, nagustuhan ko rin kasi to kasi binilan ko rin yung cousin ko nito and nabitan ko siya. Sabi ko, kahit hindi lang pang gabi, pwede siya to complete your makeup. This is the Focallure X Rio. Ang cute nung kanyang packaging. Care Plus Lip Balm. Ganyan lang siya. Yung scent niya is very citrusy, parang lemon. I just like to use my fingers. Oh, diba? Ang ganda yung tingnan sa lips. Hindi siya yung makapal tignan na lip gloss. So, you're hitting two birds with one stone. Skincare or lip care na rin siya and makeup in one.
Ayan. Tapos magaan siya, hindi siya malagkit. And lastly, pakita ko lang din sa inyo, meron tayong Focallure Kuromi Setting Spray. Actually, ito, na-try ko na to. Gusto ko man siyang gamitin today for our look, pero gusto ko kasing i-test out yung longevity talaga if yung cushion lang alone. Like, given na wala kayong nilagay na setting spray, walang primer whatsoever, para talagang makita natin yung performance niya. But, just to also tell you on my experience about this one, alam niyo naman yan, hindi ako ma-setting spray talaga on a regular basis. But, nung tinry ko to, it's something na kaya kong gamitin. Kasi may mga setting spray talaga na hindi ko kaya, mga sis. Kasi yung nakakapalan ako, yung parang feeling ko restricting siya sa skin. Ramdam ko na merong something on top of my skin. This one, hindi siya. Actually, para lang siyang almost like skincare. For me, hindi siya yung mabaho na setting spray. Mabango siya. Meron siyang konting fragrance pero hindi siya yung super duper heavily fragrance. So, it's very pleasant. Yun yung tamang term for me. And it leaves a parang semi-matte finish. Hindi siya yung parang matte na matte tignan. Ito yung type ng setting spray na for me, may recommend ko if kayo yung type na nagsisetting spray for everyday. Okay siya for me for daily use kasi light lang siya on the skin. Yeah, this is our final look. Tignan nyo naman, ang ganda guys. As in, bet na bet ko from the cushion, yung mga cream products, the face palette, the eyeshadow. Ang ganda niya. Parang pang-event na tong overall look natin, diba? But yes, as promised, i-wear test natin siya. Titignan natin yung performance, kung nag-stay ba siya, mayroon bang nag-fade. Sobrang mag-oil up ba ako sa kanya. I have, again, combination skin. I-update ko kayo later, so I will be right back. Okay, the time has come and update ko na kayo on how my skin looks like. In fairness, happy-happy ako sa kanya throughout the day. Ito, yung nakikita niya, hindi yan oil kasi dry itong area na to ng face ko. It's the highlighter and it's still there. Kaya, kung makikita nyo, ayun pa rin siya, pak na pak pa rin siya. And I'll show you a closer look on my base. Like, ang ganda sis, ang pakak talaga. Like, hindi ko na-feel na kailangan ko mag-blot. Hindi ako nag-aircon ha. Kuha tayo ng ating blotting sheet. Hindi ko talaga feel. Ayan. Usually kapag talaga nagmamantika na ako, dumidikit na yan. Pero hindi siya dumidikit. Tingnan natin sa nose. Ayan, hindi siya dumidikit. Tingnan natin kung meron siyang makukuha. Wala siyang nakukuha guys. Ayan lang. The most it can get. Pero hindi talaga, hindi ko feel na oily ako. Wala akong any lagkit whatsoever. As in, I'm amazed dito sa cushion na to kasi usually yung base talaga nagdadala sa longevity ng makeup mo, lalo na kung wala ka namang primer and setting spray. It's one of those cushions na hindi super matte yung finish, yet it stays throughout the day na hindi ako masyado nag-oil up. Masasabi kong I can recommend this to those who have combination skin. If you have oily skin, I think this can still work. Depende naman din sa gagamitin nyo na powder. Since nag-test out ako ngayon, bare minimum talaga yung nilagay ko. What more kung talaga magtitake ako na extra measures to make it last and not oil up throughout the day. Ang ganda. Pati yung finish na hindi siya nag-oxidize sa akin. Honestly, I'm impressed with this cushion. And the rest, nandun pa din. Again, wala tayong setting spray. Ayan pa rin, buong-buo pa rin yung eyeshadow ko. The blush, the highlighter, kitang-kita naman nandyan pa rin. Again, hindi yan oil. Ayan, para makita nyo, hindi yan oil. Actually, uminom na ako ng tubig, kaya wala na talaga yung lip mask na nilagay natin. Pero ito naman kasi nasa category siya ng skincare. Ginamit ko lang din as in makeup. Yeah, overall, actually, parang mas happy ako dito sa second set ng review natin ng Focallure. Parang nandito yung so far mga favorite products ko from the collection. So yun guys, I hope nakatulong itong video na to sa inyo. Lalo na kung pares nyo ako na you have combination skin, meron kayong textures, meron kayong marks. Again, sasabihin ko ulit to with this collection kasi it has a cute packaging lalo na kumili kayo sa Sanrio. Pero hindi nila tayo binigo when it comes to formulations. So yeah, super happy ako sa material natin today. Lahat naman ng ginamit ko, ilalagay ko yung links sa description box as always. And kung meron pa kayong mga video suggestions. And kung minatry na kayo dito guys, lalo na itong cushion, let me know. Kasi sobrang nabitan ko talaga siya. And kung di pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel and liking this video as well. Thank you so much for watching and I hope to still see you in my next video. So, bye! Ay,